So, good evening, everyone. Welcome to our Tech Tribe podcast episode, no? Together with Sir John Robertson Despi. He is a ComSci student, graduating ComSci student, and lately, meron siyang isang magandang award na nakuha mula sa DICT. So, good evening, Sir John Robertson. Good evening, Sir Oscar. Ayan. So, nag-start kaming mag-usap, nakita ko siya sa LinkedIn, and na-inspire ako sa kanyang startup. And hindi naman siya totally nag-iisang startup lang. No? Kanina nag-usap kami, Sir John Robertson. Meron pa siyang mga previous projects na kanyang ventures or startups. No? Anyway, we can just focus on the main startup na napag-usapan din natin kung saan kayo magpo-focus. Okay? So beforehand, before we continue, can you please, Sir John, introduce yourself, your background to us? Ayan, so good evening po sa mga nanonood. Ako po si JR Despi. So, ComSci student sa UPLB graduating. I'm also the current top 1 student ng computer science sa UPLB. I'm also the most outstanding student this year. Pero beyond that, I'm also a student leader. I'm part of the organizations in debate in an academic organization, Alliance of Computer Science Students, UPLB, as the academics head. And I'm also a fellow at UP Data Science Society. So more than that, I also do hackathons and startup challenges. So recently, sumali po kami sa DOST Hack for a Progress. Kasama din kami sa PSC Regional, Semis, and Nationals. And kami yung naging champion doon. And last Monday, we were also named as a champion din ng BPI Data Wave Challenge 2024 under the Generative AI track. So, ayun, that's my life. I'm a student leader, debater, and hackathon. And now in the startup phase. Yun. So, nung nag-aaral kasi ko, wala akong ganun eh. Ano lang talaga ako, palakol. Anyway, ang dami. Sinulat ko lahat eh, oh. So, anong feeling ba? Anong feeling ng top 1 student? CS. Actually, ayun, kahapon may interview nga rin kami sa DZLB naman po. Ang sabi ko doon is surreal yung feeling kasi pumasok ako ng UP na waitlisted. So, syempre, pagpasok ko, takot ako nun. Sabi ko, waitlisted lang ako. Tapos yung mga kasama ko, pasado talaga. So, baka mamaya sobrang layo ko sa kanila. Tapos, ayun, first year, nagkaroon ako ng flat 1 or yung na-perfect ko lahat ng grades ko. And then, nangyari ulit siya. And then, it just kept happening until, ayun, parang na-realize ko na parang hindi pa rin ako makapaniwala na ganun kaganda yung academic career. Tapos yung medyo comfortable na ako sa academics, doon ako nag-try maging student leader, mag-start ng mga hackathon. And pinalad pa rin. So ayun, very surreal. Parang di pa rin ako makapaniwala na nangyayaring lahat to. So, yung bang, yun ba talaga ang choice mo, mag-ComSci? Or do you have any plans to take engineering? Ganyan. Simula bata pa lang po ako, mahilig na ako mag-computer. Pero open ako nun dati sa mga computer engineering or computer science. Mm-hmm. Sabi ko lang nun ay basta walang chemistry. Meron to yata. Pero yun, computer science po talaga yung pinaka-gusto ko na puntahan. So, pinalad din ako na nakapasok ako. So, very passionate ako sa field. Ako kasi, I myself and kasi ko, computer engineer din ako. So, mayroon din akong konting background sa ComSci, pero hindi naman ako nagta-top 1. out of 40 students siguro kami noon. Siguro pang 35, ganun. But, tingin mo ba since mahilig ka naman kamo sa computer, talaga bang yung mga programming languages, talagang minamani mo lang ba siya? Or talagang yung logic thinking mo, critical thinking, analytical thinking mo is talagang mataas din?
Di ba may mga exams yan? Nakuha mo ba yung results mo? Mga IQ. Actually, parang normal lang. Hindi naman normal. Above average yung IQ ko. Pero, siguro ang naging strength ko po talaga ay kaya din ako nasa mga startup and mga hackathon. So, dalawa kasi yan sa Comsa eh. Either nag-hackathon ka or nasa competitive programming yung tawag. So, yung mga matataas talaga yung logic, sila yung nasa competitive programming, yung magsasolve lang, hahanap ng best algorithm para isolve tong isang weird na problem. Tapos sa hackathon naman is more of paano mo gagamitin yung technology para gumawa ng mga solutions. So, ayun, ever since pumasok ako sa Comsci, kasi very project heavy yung Comsci sa UPLB at least. So, lagi kayong may mga ginagawang project, website, mobile app, lahat na nagawa namin. So yun, siguro yung hindi ako necessarily magaling, like hindi naman ako Einstein na 180 IQ ganyan. Pero ang siguro yung galing ko ay nasa yung ability ko to yung maghanap ng magandang solution, practical na solution sa mga bagay-bagay using technology. So doon talaga ako nag-shine and mag-lead ng mga projects. Yan kasi project manager and project leader din ako ng mga project madalas sa software engineering projects. Yeah. So, problem solver ka using technology. Mas prefer mo yung ganong atake, no? Apa. Okay. Anyway, na-mention mo na rin na naging project manager ka, team lead ka. Ano ang impact sa iyo ng pagiging student leader as well? Sa iyong pagiging team lead? Ayun, so nung mga team leader, meron kasi sa UPLB, meron kaming software engineering class. So, yan, i-interviewin kayo, isang buong klase kayong gagawa ng project. So, mga 20 kayo. Tapos yung grade nyo, isa lang. So, nakasalalay syempre yun sa kung sino yung pipiliin ng prof nyo na project manager. So, usually yun yung parang pinaka-okay na student. So, ayun, ako yung naging project manager. Nakakatakot siya at first kasi nakasalalay yung grade ng buong section nyo, ganyan. Tapos, lahat umaasa kung sa lahat 20 na people yung 20 na tao yung dala-dala mo. So pagka may mali or pagka hindi maayos yung pag-assign, damay talaga lahat. So doon pa lang parang yung sense of responsibility na form na. And then yung next nun ay sumali ako sa org, yung Alliance of Computer Science Students, UPLB. And na-nominate ako as a head developer for academic affairs. So na-take ko yung responsibility na yun siguro dahil din sa background ko ng pagiging tech lead and project manager sa mga projects. So, as a student leader naman, doon ako, I think, right now kasi ano pa rin ako under that position. So, anniversary nga namin bukas. Pero, mag-aano kami, I think doon natutuwa ko na makisama. Kasi, padalas sa Comsci, sikat yun na usually kami yung hindi marunong makipag-usap sa tao. Hindi nakarap sa mga PC. Hindi marunong mag-English pero marunong mag-Python, ganun. Pero ayun, siguro dun ko natutunan na hindi lang talaga dapat magaling, matalino, pero dapat marunong ka rin makisama sa mga tao. Kasi yung org po namin ay isa sa pinakamalaking Comsci org sa UPLB. So mga 113 yung natao yung hawak, yung under ng org. So, syempre iba-iba kayo ng background. May mga normal naman, may mga magagaling. So, pagka may mga project or activity kayo, kailangan marunong kang makisama at alamin kung paano mag-lead ng iba't ibang klase ng tao. May iba ko. Ano bang tingin mo ba, John Robertson Despi, na yung management ng ilang kayo sa PSC? 4, di ba? 4. 3 kasama, plus 1 kasama yung management ba ng 3 person and sa iyong org is somehow different ang approach or it's just the same? Siguro mas madali actually mag-manage yung 3 tao kaysa sa 100. Pero yung dun sa iba siya kasi pagdating dito sa PSC, bago kami sumali ng PSC, may mga iba na rin kaming hackathons before, mga competition. So kilala na namin yung isa't isa na alam na namin na
na kung paano magtrabaho, yung ways of working. So dahil doon parang mas relax na okay, madali kayo magkaroon ng common sense of a goal. Kasi pag marami kayo, ang hirap mag-align kung ano yung vision. So yun, iba-iba yung pag-handle. Pero may mga learning na natututunan ako dun sa pag-handle ng malaking organization or ng isang buong section. Papunta dun sa team ko na 3 lang na very agile. Tsaka mas kabisado na rin nila yung mga roles nila. Alam mo na rin kung paano approach ang sasabihin mo sa kanila. Unlike dun sa marami nga, pero hindi mo naman kilala yung attitude nito, characteristic nito, might affect the outcome of your project. So, I think for me, mas okay din mag-manage ng konting tao. Opo, definitely. Yeah, dito sa amin kasi as an ICT division head, I'm currently handling 15 personnel from 4, nadagdagan kami ng 11. Dami. Oo, nadagdagan. But again, if I have to choose between less tsaka sa mas marami, mas okay sa akin yung konti. Kaya nang sinabi mo, alam ko na yung mga roles nila, alam na rin nila yung kailangan nilang gawin sa inyong mga project. So yeah, that's how Sir John Robert is handling when it comes to leadership. Now let us talk about technology. About technology. So, sige, i-share mo muna sa amin yung iba't ibang ventures mo when it comes to technology. Di ba meron kang Kara, meron kang Connect, ano pa isa? 3 yata yun eh. Di ba? 4 po actually yung ini-incubate right now. Ini-incubate yung pala. Sige. Okay-share mo. So, yung Saga, yung pinakauna namin na breakthrough is yung sa regionals ng DOST, which is meron contest ng Hack for E-Progress. Ano siya? 72-hour hackathon. So, 3 days kaming nasa hotel na walang tulog. Tapos ipapresent siya. On the day lang din gagawin. So, doon gumawa kami ng solution to facilitate better connection and relationships between healthcare providers. Kaya siya Agapay. So, yun, gumamit kami ng AI and ng compliance systems para magkaroon ng better interoperability yung mga healthcare facilities as a working proof of concept. So, dun muna siguro since tech, meron kaming tinatawag na FHIR na standards na for interoperability. So, basically, yung database ng pagka FHIR compliant yung dalawang hospital, ibig sabihin, kaya mag-transfer or mag-part ng data from ng database ng isang hospital to the database ng isang hospital. Kasi merong expected na schema or may common schema sila na fina-follow. So, yun yung una namin. Pero ang problema kasi nun is, di ba, syempre, ang hirap naman sa mga hospital na i-encode nila isa-isa yung mga document. So, gumagamit kami ng vision machine image processing para i-picture na lang yung document, yung medical document. Tapos kaya na yun i-parse ng AI. Tapos i-fill niya na yung schema or yung database automatically na hindi mo na kailangan i-encode mano-mano. And then more than that, may mga AI for insight generation, mapping tools, like may recommendation. Kunyari, may hotspot ng disease in one area. Kayang ibigay yun ng AI. Tapos may chatbot na pwede kang kumausap. Kamusta yung barangay San Antonio, ganyan. Tapos bibigay yung information. Ayun, so nanalo siya sa DOST Hack for E-Progress. Actually, nakaano yun ngayon. Medyo nasa in talks with DOST Calabarzon right now to seed fund. Pero we're still waiting for syempre sin government, medyo matagal-tagal ang usapan. Pero yun, may seed funding siya. Hopefully, ay ma-deploy namin siya soon in a small scale and then i-scale up siya in a region, hopefully region sa Laguna. Pero right now, ang tinitingnan lang namin is like barangay or inter-barangay level lang muna. And then yung sunod ko naman na project after nun is yung Kara. So si Kara naman, isa lang, yung goal lang is making legal support simple and possible. Yun yung North Star namin.
So with Kara naman, it was a conversation between me and my sister. So yung sister ko kasi ay nag-aaral sa UP Law. So, out of napapansin namin na wala pa kasing tool with AI, like wala pang tool na really making legal support simple. Like, usually pag may problema tayo na, hindi naman lahat ng problema kailangan ng attorney, di ba? Minsan, kailangan lang natin ng kontrata, kailangan lang natin i-check kung tama ba tong kontrata, pero hindi natin maintindihan kasi ang daming complicated words. Or like even na may mga solution sometimes. May mga solution na minsan kailangan mo lang gumawa ng complaint letter, ganyan. So, ayun, yung na-analyze namin, a lot of the people don't understand their legal problem and usually they're afraid to, laging may takot pagka magta-try mag-approach sa batas, di ba? Parang lalayo na kaagad yung tao. So, born out of that problem, dun kami gumawa ng tool, which is si Kara. So, si Kara naman, 3 yung tool niya is yung conversational interface, document analysis and document analysis and document generation. So, si document analysis, ano siya? So, pwede ka maglagay ng iba't iba, memos, wills, contracts. So, kunyari, kontrata yung pinasok mo, pipindutin mo dun kung ano yung, madedetect automatically ng AI na ano yung dalawang 2 or more parties involved. Kasi diba kontrata, so may, kunyari, rental contract, ikaw yung lessor, may lessee. And then, pag pinindot mo yun, kunyari, ikaw gusto mo makita yung perspective ng kontrata as a lessee, i-highlight nung document kung ano yung mga potential na problematic clauses at ano yung good points then for the lessee at ano yung important points to take note of. Kunyari, ito 1 month take note na nakalagay sa kontrata na 1 month advance, 2 months deposit, or minsan may mga nakalagay kasi sa kontrata na may mga hidden fees pala na hindi napapansin ng lessee initially kasi nakatago siya dun sa mga clauses. So, hina-highlight namin yun. Ina-explain din namin siya in a Filipino or Taglish language para maintindihan ng mga users. Then yung si document generation, ito naman ay basically, pag pinasok mo yung file, kunyari, gusto ko ibenta yung bahay ko. Siyempre, ang daming pwedeng gawin dun, di ba? Ang daming related dun the documents. So, out of that, meron kaming document builder. Una nang tatanungan, anong gusto mo ibenta? Pwede tong mga document na to. So, pwedeng baka rental contract lang gusto mo gawin, baka gusto mo gumawa ng deed of ng sale contract or yung iba pang kontrata, magsasuggest siya ng 4. And then pag pinindot mo yan, magbi-build yung document section by section. So kunyari, gusto ko ilagay mo na paano yung input ng data nun? May input si user? Opo. Okay. So kunyari, doon tayo sa first section na yung kunyari rental, yung ng payment terms, diba? Isang section yun madalas. So usually unang section payment term, and then i-build muna ni user yung term, yung section na yun. So ita-type niya doon, tatanungin siya ng AI. Ito yung mga kailangan mo na field na ilagay, yung rental terms, yung month advance deposit, security payment, ilang months yung gusto mo, magkano yung rental. And then pag nalagay na lahat ng yon, pwede pa siya mag-suggest. Pwede mo gawing mas strict yung tono or pwede pa dagdag na pagka after 5 days, bawal na sila maganyan. And then basically, kung parang nakikipag-usap ka sa document, tapos binabago yung document. And then pag okay na yan, okay, next section na, and then tatanungin ka, ano yung next section na gusto mo. So parang, instead na tina-type mo, may AI ka nakausap na yung AI yung gumagawa for you. Pero na-check mo pa rin kung yung output niya is kung ano yung gusto mo na output. Ano yun? Mayroon kayong naging partner na law office or notary public? Opo. So, how you verify if accurate yung output ni Kara? Yung din sa
Yung dun sa tatlo actually yung ano namin, tatlo yung part. Parang naging kasama namin or 4. Una is yung sa ideation phase pa lang yung sa kapatid ko. Ang sabi niya, yun, kaya legal support. Hindi kami nagre-represent, hindi kami legal assistance kasi pag sinabing legal assistance, may representation and so hindi ka naman pwede i-represent ng AI sa korte, 'di ba? So ayun, may ganun kami na nuance. Pero during the development, pinapatest din namin actually dalawang pinapatest namin sa mga startup. Parang partner kami with UPLB Cebol. Ito yung TBI or yung Technology Business Incubator ng UPLB. So may 15 pero 10 yung na-interview namin doon na pinatry and then pina-check kung okay ba sa kanila. And then yung sa attorney din naman sa Peralta Law Office under din siya ng yung attorney din is nagtatrabaho din sa UPLB. Chine-check niya din yung may mga certain outputs siya na chine-check kung tama yung magiging result. Tapos then nagpa-fine-tune kami depende din sa inputs ng attorney. So kaya kami nagkaroon ng kunyari siguro on iterations niya is yung una akala namin contract analysis, kailangan lang i-highlight yung important points and then ni-recommend sa amin ng attorney na well iba dapat yung perspective ng isang party ng nagrerenta sa nagpaparenta. So ayun, we're still in the development phase naman. We're still actively getting feedback. So pero yun, marami kaming kausap na possible users and attorneys as well. Yung ate mo is anong year na niya sa law school? Nasa 4th year po siya. Kasi ako nung 2020 nag-enroll din ako ng law eh. Kamusta naman? Yung di ba kalalabas na ng result ng bar exam? Yung mga classmate ko pumasa na. Akala ko naman yung CARA is legal support sa mga nag-aaral. Yung pala sa mga legal assistance siya sa inyo, sa mga users. No? Pero you are not in particular, sabi mo nga, represent nasa ganito, sa ganyan. Pero meron pa rin kayong assistance from the law office itself. Just to verify. Nire-recommend niya. So, kunyari, ito yung tinesting ng attorney is yung sa abuse, for example. Okay. Type si user, inabuso ako ng ganyan. Like, kasi dapat kung ganyan, hindi dapat magbibigay yung AI ng sagot, di ba? Yes. Ang dapat sasabihin niya is mag-go to a lawyer. So, yun yung mga pinapatest din namin. Kailan siya magsasabi na, okay, hindi ka na namin pwede tulungan dyan. Kailangan mo na mag-seek ng legal counsel. Kasi ano na yan, like, pwedeng criminal offense or grave na siya na misconduct. Okay. How about the other? Okay. Yun talaga ang main mo, no? Yung CARA. Ayun. Yung actually, pwede ba mag-live, mag-share screen dito or? Yeah, sure. Sige, share screen ko lang saglit. Pero very early prototype pa lang to. Medyo mahirap kasi siya i-explain. Pero ayan, ito yung sinasabi ko na may designation. Pero hindi ko alam kung active ang aming database right now. But ito siya. Meron kaming siya si CARA. Okay. So, ayan. Paano mag-register ng business? So, may ganyang interface kami. Sorry, minamigrate pala kasi ata namin. Nagmamigrate kami ngayon sa AWS. Kaya medyo mabagal siya. Okay lang. Ayan. Okay so, lang. May mga ganyan siya na so, very Filipino yung atake niya. Yung UI din is hindi pa fine. Ito naman yung sa contract analysis. So, parang ayan, yung mga blue, ito yung mga important na dapat mo i-take note. Na, okay, ito yung pangunahing serbisyong ibibigay mo. Dapat tiyakin mo na meron kang sapat na kaalaman para gawin ito. So yan, ito e-commerce website. May nagpapagawang e-commerce. Ikaw yung okay, sige. Tapos, ang perspective mo dito, ikaw yung freelancer. Yes.
So, pag hinighlight mo to, ayan, makikita mo na. Ito yung mga. So, and then yung mga green, ito yung mga parang points na maganda sa'yo or related sa'yo na positive. So, ayan, nakalagay. Ito yung magkano yung babayaran sa'yo. Make sure, tapos may penalty pag na-late sila ng bayad. So, mga ganyan. And then, ayun pa lang yung pwede ko ipakita right now kasi yung document analysis ay yung document creation hindi pa ayaw pa ipakita ng dev ng mga ng team ko kasi ano pa siya design phase ayaw pa namin i-release. Yeah. Ayos. Then so yun si Kara. So yung isa naman is si sa BPI, si Salaysay. So si Salaysay naman, Salaysay nga pala. Salaysay isa na naman. Ang phrase namin doon is turning your kwento into kwenta. Kasi yung solution doon is paano namin ma-empower yung MSMEs to access better quality financial products with BPI. So, naggagawa kami. Usually, yung una namin ginagawa is validation and user journey mapping. So, ina-analyze muna namin with all of the projects. So, ina-analyze muna namin paano ba natin, ano ba yung problema? Saan ba nanggagaling yung problema? Bakit sila hindi nakaka-access ng mga quality financial products in the first place? Minsan nagko-conduct ng interview, ganyan. So, for this one, ayun, kumausap kami, tinignan namin, in-observe namin yung behaviors ng mga MSMEs. Dito sa UPLB, kasi marami, mga coffee shop, alam mo na po mga college school, di ba? Karinderya, coffee shop, mga ganyan. Marami sa kanila, since data powered siya by SQL Labs and BPI. So, data-driven decision-making yung highlight. Ang problema napansin namin, paano tayo gagawa ng data-driven na application kung wala pa lang data yung mga MSMEs, yung mga tao na to, nagtatara lang sila sa notebook. Swerte na kung may ganun sila. Kung ina-account nila, yung iba hindi na talaga fina-vibe check na lang nila kung kumita ba sila o hindi. Yes. Ayan. So parang walang formal na way talaga. So yun doon kami nahirapan na parang okay, walang data infrastructure at all. Wala rin naman silang technical literacy para mag-Excel, ganyan. Hindi naman nila alam. So, paano tayo gagawa ng solution around it? So, doon naging born na, okay, AI, with using AI, pwede na tayo mag-go beyond getting numbers. Kasi, yung capability ng AI ngayon is kaya niya mag-understand, di ba, ng mga kwento, ng unstructured data. So, naisip namin yung concept ng journaling or yung diary. Na parang ganun kasi yung ginagawa nila. Yung napakita namin yung mga MSME, may notebook talaga sila na handwritten na hindi lang sales, pati yung mga plano nila nakalagay doon. So, yun. Sabi namin, what if doon tayo mag-start? Na ipakwento lang natin sa kanila yung araw nila. And then we use AI, we use our skills to get the big picture view. So, maybe yung mga kinukwento ni user everyday, it will form a bigger picture kung kamusta yung business niya. Na hindi siya naka-base sa 10% kung na bumababa ang kita mo ng 10% everyday. Hindi naman nila maintindihan yun eh. So doon, naging namin doon is ano yung actionable insight. So instead na sinasabi na bumababa yung kita mo ng 10% everyday, ganyan, ang pinapakita niya, ang lumalabas doon is baka pwede kang magbukas ng mas maaga kasi mas marami kang customer. Sabi mo, mas marami kang customer pagkatanghali. So, walang numbers na ini-introduce sa kanila. Kinukwento lang sa kanila. Baka pwede mo itong gawin. And yung mga trends din, yung mga big picture trend na. Kasi pagka MSME ka, hindi mo naman wala ka namang quarterly review ng business mo, di ba? Wala ka namang mga ganun. Like, kung ang goal mo lang kumita sa pang-araw-araw. So, using the logs din, tinitingnan namin ano yung big picture trend sa business nila. Pinapakita, lumalaki ba yung business nila, nagme-maintain lang ba, ano yung pwede nilang strategies. Eventually, ang goal kasi is ma-empower sila, create better decisions first. What if pag ginamit nila yung mga suggestion ng app, ang goal is maging mas better yung pag-run nila ng business.
hopefully magkaroon ng data management, data literacy along the way. Pwede rin kasi siya, meron kami na pag nilagay, may bumili ng 10 kilo ng bigas for 50 pesos. Mas-store siya as a ledger. And then pero the goal talaga is ma-turn yung kwento into eventually kumita sila, magkaroon ng data-driven practices para manonodge sila eventually na okay, baka pwede ka na mag-expand ng business mo using BPI. So doon napapasok yung BPI na pwede ka mag-apply ng loan or pagka pre-qualified na sila. Integrated kasi siya sa BPI BizCo. So para siyang GCash pero for businesses. So doon, kunyari, meron silang credit line na 50,000. Pagka sinabi ni user, pwede ino-nudge nung app si user na kung gusto mo palakihin yung kita, yung business mo, baka pwede ka magpa-renovate tapos meron kang 50,000 ng credit line sa BPI. So syempre, isipin mo, okay, gamitin ko kaya yun. So yun naman, yung sa BPI. And siya yung nanalo. I think nanalo siya dahil nga dun sa, ang sabi nung BPI sa amin is yung deep understanding ng problem. So kasi syempre yung gawa kasi ng iba is parang mga gagawa ng business report. Pero yun nga, yung una naming nakita is hindi naman nila naiintindihan yung mga business report na pinapakita. Mas nag-dig deep pa kayo sa main problem is yung data na wala nga silang data. Paano gagawa ng business report? Di ba? So kayo mas isang layer pa kayo na hindi nga naman sila literate sa mga ganito. Kumbaga, bumili lang halimbawa ganyan, sige, wala. Kung iba siguro may maglilista, ganyan, hindi naman mali pa. Mali pa, 'di ba? Ayun. Pag nakakwentuhan mo si Salaysay, 'di ba? May record niya na 'yon in a friendly manner. 'Di ba? Pag niya approach. And then pagka na-record na ni Salaysay yung mga nangyari sa iyo, yung action naman is yung kanyang output. Na yun nga. Nung mga nakaraang araw, ito yung naging usapan natin. Pwede ka nang magbukas nga. Sabi mo kayo na magbukas ka na mas maaga. Diba? Or kailangan mo nang improve yung store, kailangan mo nang palakihin. Ganyan. Napaka-friendly ng approach pagka ganun. I think yun siguro din ng nakikita ko, napaka-interesting niya na di ba? Parang ka talaga nagsasalay sa in a way na ito yung naging kita ko nitong nakaraan. Tapos napaka bright. Kung ako lang kaya siguro talaga nag-champion yun, di ba? Sa BPI. Hindi ko naisip yun, mga ganong idea. With the help of AI, yun yung dinediscover talaga namin ngayon sa generative AI. Yun yung bagong ways ng pagkuha ng information. Yun yung even us nagugulat din. Pwede pala natin gamitin. What if gamitin natin na ganito yung AI? Yun yung labanan ngayon eh. Paano ka magiging matalino sa paggamit sa kanya? And then yung last namin is yung tinatawag namin Kaya. Ito medyo early pa siya. Paper pa lang yung nagagawa namin. Pero ang idea kasi namin is marami for PWDs siya. So under siya ng Smart Suite. Hindi pa kami lumalaban sa prototype stage. So nasa concept paper stage pa lang kami. Yung dito naman ang problema namin is about PWDs. Paano gagawa ng tool revolving around PWDs? So ang naisip namin is enablement sa kanila. So paano natin i-enable yung mga PWDs na magkaroon ng opportunities like jobs, upskilling, maybe help them financially using AI and using applications. And then yung naisip namin right now is maraming nakita namin, hindi lang sa PWDs, pero maraming mga tao hindi marunong gawa ng resume, ng maayos na resume. So, right now, ina-explore namin kung paano namin magagamit yung AI para matulungan yung mga tao gumawa ng resume. So, right now, our pipeline is yung LaTeX. Aware po ba kasi LaTeX yung file format siya ng pag-generate ng mga paper. What if gumawa tayo ng pipeline na
kukunin natin yung text input ni user and then i-convert natin siya into a LaTeX format na parang proper resume style. Kasi yung mga resume style na widely used is isa din sa common is yung LaTeX style na resume. So, ayun, yun yung isa. And then, meron din kaming parang job matching platform for PWDs na depende sa impairment mo. So, kunyari ay, let's say hindi ka nakakalakad, baka merong virtual jobs na available for you. Kung may certain handicap ka sa yung deaf, yung hindi nakakasalita, baka may mga workplaces, ano yung mga workplaces na tumatanggap ng hindi nakakapagsalita ng mga worker, ganon. So that's one thing that we're looking at. So pipeline siya. Tutulungan ka namin gumawa ng resume, i-upskill, and then after that, hahanapan ka namin ng mga opportunities na pwede dun sa disability mo. And ang pro mo dito is meron ka ng magandang resume, and we're still thinking of better like upscaling kung paano siya integrate. Pero ipa-prepare namin ikaw, tapos hahanapan ka ng trabaho para magkaroon ka ng opportunities. So yun naman yung sa Kaya. Medyo maaga pa siya ngayon. Yung Figma builds pa lang ang nagagawa namin. Pero 6 months project pa siya. pero mainly, ang target nyo is yung mga PWDs. Pero mas mag-scale up, think ko pwede rin kasi sa mga fresh graduate no? Opo, definitely. That's one thing then that we're thinking of is scaling up. Kasi syempre, yun yung gusto namin is paano tayo gagawa ng solution na pwede sa PWDs, pero pwede rin natin siya gawing enterprise in the future. Yes. Ang problema kung PWDs lang yung para lang sa PWDs yung app, hindi natin like stock na dito, maliit yung market segment. So isa yun sa namin, sa consideration na definitely pwede pagkatapos nitong contest, baka pwede natin siya i-evolve into something na mas malawak yung marketability. So yeah. Yung ano kasi ako ngayon, nagpi-PhD ako ngayon engineering management. Ngayon, ang naisip ko naman is somehow related sa ganyang approach na, di ba sa LinkedIn, meron dun jobs, mag-a-apply ka. Pero dun sa LinkedIn jobs, nandun yung gusto ng employer. Pero, hindi nila, I think, hindi nila alam yung ano ba ang characteristic or attitude ng tao. Diba? Hindi nila makikita kung totoo ba sinasabi niya. So, naisip ko is isang platform wherein meron siyang consolidated iba't ibang exams ng about characteristic exam, attitude exam, siguro mga 5 times of exam na usually ginagawa during live interview. Naisip ko lang to what if meron kang 200 questions, personality question, personality, 16 personalities, parang ganon, di ba? MBTI. Yeah, MBTI. What if mag-integrate ka ng ganon sa platform para malaman mo kung yung ba talagang tao na yun is nagsasabi ng totoo. Parang ganon yung naisip kong idea sa isang platform. Pwede, definitely. Yun ang idea ko kasi yung approach mo is resume and then tutulungan mo sila makahanap ng trabaho. Pero not knowing kung tingin mo ba yung AI approach mo is malalaman nila na yun talagang personality nung ginawa ng resume? Ayun, I think with the AI approach, ang fino-focus pa lang namin is yung skills. Yung paggawa nga ng pero okay, yung resume. I-think about pa namin yung paano gagawin yung hindi pa kami umabot dun sa baka gagamitin ba ng employers as job employment portal yung app. Wala pa kami sa conversation. Wala pa doon. Okay. Pero actually sa Salaysay, isa yan sa naisip namin na what if gawa natin ng test, parang personality test, pero what's your business mindset na kind of exam para din sa mga entrepreneur, para makita nila anong kind of negosyante sila. Pero hindi na namin siya, medyo low prior siya, kaya hindi na na-integrate dahil medyo marami-rami 7 features ata yung ginawa namin sa Salaysay in a month. Yung sa Salaysay mo, saan
Nasa anong stage pa lang niya? Editions phase? Nakagawa na po kami ng MVP. Okay. Pero ano na po siya, so it's with BP Ira. Pero sa apat mo na itong project, alin ang tingin mo pinaka challenging? In terms of technical challenge, definitely yung Agapay. Yung ginawa namin sa DOSC na 72 hours. Kasi wala kang tulog ng 3 araw pagdating ng third day. Grabe. Pagkatapos ng competition, yung nanalo kami, hindi na namin ma-absorb na nanalo kami sa sobrang pagod. Pero in terms of yung overall parang challenge, like sobrang naging mahirap, definitely yung Philippine Startup Challenge. Kasi, so for context lang, sumali kami ng Philippine Startup Challenge dahil binudol lang kami nung TTBD. Nung may mentor sa DOST nun na taga UPLB. Tapos sabi sa amin na, guys, nag-extend, actually tapos na dapat, pero nag-extend daw yung Philippine Startup Challenge by 1 week. So, galing pa kami dun sa 3-day hackathon. Tinatanong, sasali daw ba kami? Tapos parang gusto niya na malaman kasi 1 week na lang. Tutulungan daw kami, ganyan. So, sabi, sige na po. Sige po, try namin. Sige, Game lang. Tapos, sumali kami. Kung sa regionals pa lang, so yung idea namin, 1 week lang namin siya ginagawa. PowerPoint, yung application itself, 1 week lang. From ideation. Then, pati business model pala ay doon na din namin, mga costing, ganyan, like lahat yun under 1 week. After nun, yung Calabarzon region, siya yung may pinakamaraming entries sa Philippine Startup Challenge. I think, hindi ko alam kung every year, pero this year definitely. 115 or 105 yung sumali sa DOS. Sa Calabarzon pa lang. Tapos, yung top 15 lang doon yung magpe-present. So, kabadong-kabado kami nung simula pa lang. Kasi sobrang kinram lang namin yung gawa namin. 1 week. Tapos, nakapasok kami top 15. So, magpe-present ng face-to-face. Pumunta kaming Batangas. Nanalo. After nun naman, since kami na yung representative ng Calabarzon, meron pang isang layer, semifinals. Sa semis, yung 17 regions ng Philippines, nung top 1 nila, maglalaban-laban. Tapos after nun, yung 10 lang yung matitira. Tapos kayo lang yung maglalaban ng face-to-face sa finals. So, nakapasok pa rin ng finals. Pero kada isang layer na yun, sobrang daming revision na ginagawa kasi kada layer may feedback syempre galing sa Calabarzon office, may feedback galing sa judges per level. So, may feedback kami sa regionals, may feedback kami sa semis until mag-nationals. So, 3 layers ng revision yung ginawa bago kami makabot ng nationals. Kaya yun talaga yung sobrang nakakapagod kasi for me, mas mahirap mag-revise kasi parang pigang-piga ka na. Ito na yung naisip mo. Ang hirap baguhin yung naisip mo, 'di ba? Compared dun sa gagawa ka ng bagong idea. Kasi parang natanga ka, nagawa ko naman na yun eh. Bakit kailangan ko pang baguhin? 3 times. Ayun, yun yung definitely nakakapagod. Pero siya din naman yung maraming dahil nga dun sa sobrang refined, yun yung maraming opportunities na nakuha right now. Yun yung di ba? Yun yung Kara. Opo, yun yung si Kara. Pero yung yung iba pala tong sa license sa BPI ito, no? Opo. Sa BPI naman ay meron lang siyang sa BPI naman, siya, break it or don't. Magpapasa kayo ng paper and video. Tapos, syempre, kung lahat ng contestants tapos yung top 3 lang, yung top 3 lang. So, pag na-reject ka, talo ka. Pero pag napili ka, sure ka na napanalo ka. Kasi top 3 ka na. Ang question na lang is magta-top 3, top 2, or top 1 ka. So yun naman medyo do or die yung setup ng BPI. Pero doon naman 120 yung sumali pero nasa 50 yung nakapasa ng paper successfully. And then from the 50 doon nag-decide ng top 3. And then itong Kaya Smart Swift naman.
Naalala ko 'tong Smartship nung college ako, lumaban din kami dito eh. Oo. So, S-Smart naman kami noon about marketing, tawag doon, parang platform for marketers for farmers. Para siyang platform na magbebenta ka ng produce mo without Farm to going, table. yes, wala ka ng middleman. So, yun naman ang, di naman din kami nakuha, pero that's yun yung amin dati, yung S-Smart. So, with these, nilista ko talaga lahat eh. With these ventures, naka-focus kayo ngayon sa Kara. Opo. So, anong next step nyo dito? Okay. Ayan, so right now, last week, nagkaroon kami ng business coaching with Ms. Diane Estaco after nung PSC, yung Philippine Startup Challenge, about not just Kara itself or yung opportunities, pero about ourselves and ano yung kung ready ba kami. Siguro yung best advice kasi sa amin is, you know, habang meron kayong traction, may mga people na nakatingin sa inyo, try nyo na. Ngayon nyo na i-try. Kasi if ever naman na hindi kayo maging successful, at the end of the day, kung magko-corporate man kayo, mag-i-industriya, mataas na yung marami na kayong experiences. Definitely daw, based din sa nakita niya daw, is yung trajectory ng mga people na galing sa startup, pag nag-corporate sila, ay mabilis. Kasi nga, sobrang dami na lahat, business, marketing, technology, development, lahat na ginawa mo eh. Kasi maliit lang kayo na team. So, ayun, kaya din kami nagkaroon ng courage na mag-try talaga na nabuuin to. And then more than that, yun din, may mga seed funding na din kaming makukuha. So right now, meron kaming around $5,000 to $10,000 na AWS credits. So, yun. I think yun naman yung sa mga tech project, yun yung biggest problem eh. So, solve na yun. Solve na yung mga deployment. And then yung infrastructure. So, next, meron din kaming mga investment with kay Sir Jojo nga around 100K pa lang. Pero mag-uusap pa kami to find more investors next week. So, actually, yun din. Sobrang bilis. Like, nagulat din kami na sabi nung, akala namin, yung mga investor, busy naman sila, di ba? Basko na, sabi na, akala namin baka next year na sila magpa-schedule ng mga meeting. Pero, hindi, gusto nila next week agad. Tapos, face to face. Kasi yung mga investors na yan, yung time talaga nila, sinisiksik na ng sinisiksik eh. So parang December 23 ata yung sabi namin, papasko na yung iba dyan. Oo nga. So gusto niya daw mag-meet ng December 23. More than that, next week we're also meeting with Gen 3 of Singapore for ano lang naman, initial discussion. So yun, sobrang daming mga investors na nakabang na. Buti nakasingit ako sa schedule mo. Okay pa naman. So, ano ang impact nito sa current di ba, estudyante ka pa rin, hindi ka pa mag-graduate. Anong impact nito ngayon? Actually, next year, medyo mas malala pa nga ang schedule ko dahil DICT Startup Ambassadors, isa sa prize ng contest is magiging Startup Ambassadors kayo ng Philippines under DICT. So, magta-travel kami sa RISE Expo. So, hindi ko memorize yung meaning. Philippines yun. Yung regional startup expo ng DICT parang. So sasama daw kami doon as to to invite people to join PSC. And then more than that, I'm also going to China next year for the Huawei Talent Asia Pacific Talent Summit. Yeah. Hindi ko memorize. So ayun, very busy yung next year. As students naman, thankfully, we're graduating and nung setup sa UP is yung last year, wala na akong, isa na lang yung major na iti-take ko. Then, parang 3 subjects na lang, tapos puro GE. Okay. So, mga electives. So, yes. Mas marami namang time compared sa before. Kasi wala na akong laboratories. So, yung magko-computer ka sa lab ng matagal. Siguro yung biggest na lang namin na challenge is yung thesis. Tapusin yung thesis by next sem. Ano yung thesis mo? Ayun. May 4 na yung AI mo, mag-thesis pa. Yun nga, bigla akong lumayo eh. Lumayo ako sa thesis ko. So yung ako naman katrabaho ko po yung International Rice Research Institute. Rice Breeding Innovations. Under Rice Breeding Innovations, under Dr. Malion.
we're developing a tool for visualizing practical haplotype graphs. So, very technical, pero under siya ng bioinformatics. So, ayun, medyo lumayo ako sa AI. Oo nga, Nag-bioinformatics. biglang Ayun, nalihis. so, siguro isa din siya sa, kasi yung UPLB ay Agriculture and Sciences campus ng UP. So, gusto ko rin sana, supposedly kasi mag-i-intern ako sa ERI nung for internship, mag-OJT ako doon. Pero, hindi ko siya natuloy. So, para siyang, the one that got away. So, sabi ko, sige, mag-bioinformatics ako for my thesis. And yun, nabigyan naman ako ng opportunity to work with them. I'm in ERI almost every Wednesday, working with scientists. We're discovering rice. Puro bigas we're talking about. So yung ginagawa ko naman there is, ano lang naman, as computer scientist, hindi kami yung gumagawa ng analysis. Syempre sa mga bio people yun. Pero kami, yung gumagawa ng tool para makapag-analyze yung mga biologists. So, yung akin specifically, may bagong algorithm kaming tinatry. It's called practical haplotype graphs. Developed in Cornell. Tapos, yung ginagawa ko is a tool para mapakita ko yung output nung algorithm na yun. So, kasi sa rice, ang isa sa sina-study ngayon is yung pangenomics. So, sa pangenomics, 'di ba, kunyari, parang tayong mga tao, iba-iba naman tayo ng DNA. Kasi kaya tayo magkakaiba ng itsura, magkakaiba ng traits dahil iba-iba tayo ng DNA. So, baka may ginagamit, so may tools ngayon kaming dina-develop para ma-compare yung mga DNA in the same species, in this case, Oryza sativa or yung rice. Tapos para makita namin, okay, etong Jasponica rice, meron siya nitong DNA na to, na dahil dito sa DNA sequence na to, meron siyang resistance sa ganito, dahil dito sa DNA sequence na to, kaya niyang mas drought resistant siya, or meron siyang vitamins na wala sa ibang, nakaka-produce siya ng vitamins or proteins na wala sa ibang rice. And then, when we have that, baka pwede natin gamitin tong sequences na to, i-insert natin siya into another rice para mag-exhibit ng mga properties na yun yung rice. So yun yung ginagawa ko is yung tool para makita nila ano yung mga DNA na pwede nilang i-test out. Sa ibang variant ng rice. And then, okay. So, then, ayun. Excuse me. So, maganda rin approach yun kasi usually, mayroong chance yan na dumami yung crop year na tawag doon. Yung pagtatanim nila. O yung yield. And yung usually, dito kasi sa amin, sabi nila twice or thrice a year lang daw sila nakakapag-harvest ng rice. Ngayon, yung iba naman dahil sa bagyo, sasira yung rice. Ngayon, kung meron talagang specific DNA na mas strong pala si ganitong type ng rice, insert sa ganitong rice, ay magiging mas, kumbaga, in layman's term, magiging mas strong siya against sa ganitong. Okay. Maganda siyang approach. Tawag po din ay yung mga single mga SNPs, mga single nucleotide polymorphism. So, ayun, tinitingnan namin ano yung mga nagbabago sa DNA at ano yung pwede nilang anong na-exhibit nila dahil dito. So, yeah, very interesting siya na very technical. After ng teach mo na yan, pwede kang pumunta rito sa PhilRice. Dito sa amin, sa LB din, may PhilRice din. Ayaw nga pala, LB ka nga pala. Oo. Opo, kaya katabi lang namin yung International Rice Institute, kaya din madalas kami nandoon. Yeah, yun naman ang ginagawa. Malayo siya sa AI. Anyway, itong kasi nabanggit mo kanina, may traction kayo ngayon after the Philippine Startup Challenge. Ibig sabihin ba nito, after graduation, itututukan mo talaga tong Kara? Doug, actually, that's a question that I can't answer yet because may offer to BPI. Right now, okay, dami mo option ha. So, na. Even ERI, ini-invite din kami ng ERI na mag-continue ng research work under them. Ini-invite din ako syempre ng UP na magturo. So, right now, sobrang daming options. Pero I think,
I'm hoping for the success of Kara. Hopefully by the time we graduate, kaya na namin siyang gawing i-focus na hindi na namin kailangan ng other sources of income. Kasi kung income generating na siya or at least may funding na kami to work on it solely work on it, then definitely we'll focus on creating a startup. But iba hindi namin masasabi kung very very dynamic and volatile ang world ng startup. So hindi rin namin masasabi kung kamusta yung buhay namin in 6 months. Yeah. Siguro hanggang next month lang muna. Mahirap magsabi din eh. Mahirap mag-decide. Ngayon, dami mong options, dami mong way na pwedeng puntahan. Pero that's the good thing about you. You can easily weigh kung halimbawa nakita mo dito, ito magiging future nito. Nakita mo dito, ito magiging future mo. Yan. At least ngayon pa lang na-visualize mo na kung saan ka talaga pupunta. And yeah, ito is I think it is one last question na siguro, no. Since you are still a student, no. Ano ba ang pwede mong i-advise sa mga estudyante din kung paano mag-ideate? Paano gumawa ng idea na worth it sa PSC, sa mga ganyang hackathons. Siyempre, katulad nga nung nakwento mo kayo na yung doon ako natuwa sa may salaysay eh. 'Di ba? Kumbaga ito na yung pinag-uusapan yung platform, pero kayo nakita niyo talaga yung root na yung data na wala naman silang maibigay. So, will you please give us, or the students listening in our podcast, na ano ba ang best way to think kung paano ang tamang approach para katulad mo, magkaroon ng chance to attend such hackathons? Siguro sabihin ko rin yung share ko to sa Philippine Star before, yung sa article na parang makisalamuha ka sa mga tao, join communities. Siguro it's important na marami kang perspective sa pagkuhaan kasi doon mo malalaman na doon mo ma-understand talaga yung problema. Isipin mo, kunyari, yung gumagawa ng solusyon sa traffic or sa mga public transportation, marami sa kanila walang experience sa commuting. Kaya parang pagka naranasan siya ng commuter, parang hindi naman tama yung solusyon kasi malayo yung gumagawa ng mga solusyon, malayo sa dumadanas ng problema. So, ayun, siguro important na kumausap ng tao, mag-observe, makisalimuha para makagawa talaga ng mga solutions. And siguro for technologists out there, isa rin sa pitfall namin or mga problema. Ito yung last year, naghahakatan na kami last year pero hindi kami pinapalad. Bilang very geek, very nerdy, syempre merong technology, may bagong technology, paano natin to gagamitin? Hindi dapat ganun yung tanong. Dapat ano yung problema at ano yung technologies na pwedeng tumulong sa problema. Kasi minsan, ayun, normal problem to sa mga hackathon din na iisip sila ng sobrang hirap na technology or sobrang complicated na solution. Pero pag inisip mo, baka naman, kaya naman siya ng mas simpleng solution lang. Pinahirapan pa nila, pinakomplikado pa nila, di ba? So, ayun, as computer scientists or mga technologists, when you join hackathons or even start your own business, validate the problem, talk to the people, understand the problem before you even think about what tool you're going to build. Kasi yung iba, nag-iisip na agad ng tool, wala pa nga silang problema na naka-define. So, ayun, yun yung narrative na yun I think yung nag-shift sa amin para manalo ng mga hackathon na naging human-centered design, yung philosophy namin ngayon. Yung first step namin is empathize. It's a framework siya, hindi ko na siya i-discuss dito, pero yung human-centered design and siguro onting concepts ng behavioral design. Sa behavioral design naman is, pag mag-i-introduce ka ng solution sa tao, make sure hindi siya one big change. Dapat nudges lang siya. Kunyari, di ba yung sa pagka New Year, sinasabi ng mga tao, magpapapayat na ako. Tapos, by the next 2 weeks, nagbo-buffet na sa Vikings or kung san-san. Dapat, pag gumagawa ng solution, hindi mo tinatry baguhin yung buong ginagawa ng tao. Dapat,
siguro ko yun, going back to that analogy, kung sinabi kong, instead na sige magpapapayat ako, what if this week, babawasan ko yung kakainin ko. Tapos next week, mag-exercise na ako. Mas kaya siya gawin. So when you develop tools, dapat ganun siya, na hindi mo masyadong binabago yung nararanasan ng mga tao. And again, it will go back to understanding the people, the users, creating a problem around it before you create the solutions. And if you do that process, wala ka laging problema dun wala kang problema sa pag-validate ng problema kasi sinimulan mo sa problema bago sa answer. Ayan, yun siguro yung mga advice ko sa mga gusto mag-hackathon. Yeah, naalala ko rin yung human-centered approach. Then yung mention mo about commuting. No? Karamihan kasi sa gumagawa ng batas nga, hindi naman nagko-commute. Di ba? Naka-private car sila. Di ba? So, definitely. So, kumbaga, mangyayari, theoretically, sige, itong gagawin natin. Pero sa actual, since wala naman sila experience, useless din namin ginawa nilang approach. Tama din sinabi. Pinahirapan lang lalo minsan. Mas lalo pang pinahirapan, di ba? So, dapat, tama din naman. Kayong mga nandyan, pumunta kayo rito sa baba, kayo mismo ma-experience nyo, kahit siguro mga 1 month, 2 months na natatry nyo kung paano ba talaga mag-commute, ano bang nararasan ng mga tao. Para mas sa ganun, tama naman yung solution nyo na ibibigay. Ngayon, pag nakita nyo na yung root cause, at may nakita na kayo solution, tama din naman sinabi mo, huwag yung biglang bago ng process. No? Dapat gradual siya. Hindi yung bigla, dahan-dahan na. Katulad ng example mo nga kanina, pag next year, magpapapayat na ako, hindi naman pwedeng biglang, hindi na ako magla-lunch, hindi na ako magdi-dinner. Baka naman maging negative ang impact niyan. Baka naman, hindi kasi ako nag-lunch kasi sumakit ulo ko, ganyan. Tama din sinabi mo na nagkasakit, 'di ba? Doon sa may traffic na mas lalo pa naging congested, 'di ba? So dapat gradual nga. Sige, this day, di muna ako magbabawas ako ng rice, magbabawas ako ng ulam. The next morning, maglakad ako ng 5 minutes. The next morning, 10 minutes naman, 'di ba? So that's typically your advice sa mga students out there. Yes. No, alam mo Sir John Robert, napaka-witty ng mga ideas mo. This is the first time that I had this conversation na talagang nagno-notes ako. And I think kasi ikaw ang una ko na interview na estudyante. Actually, nakita ko nga po before yung mga na-interview nyo before, mga malalaki ng yung nasa industry na, di ba? Kilala mo ba si Doc Johnny Boydon? I think napanood ko siya napanood ko yung podcast mo sa kanya. Pero meron kasi siyang channel na Startup Podcast PH. Gusto mo i-endorse kita sa kanya? Sige lang po. Kasi siya kasi yung naging na-inspire ako sa mga ginagawa niya about technology niya. Since I'm a computer engineer, so yung idea ko as about technology din, parang na-attract ako ba sa innovation. So kasi si Doc Johnny, yun nga, yung kanyang style is naghanap siya ng mga startups, just like you. I-connect niya sa ibang founders, pwede niyang may connect sa kanyang blog, sa kanyang vlogs, may connect sa ibang mga platforms. I think that's one way to help you na may connect ka rin sa ibang network. Napakarami niya ng network. I-endorse kita sa kanya. Sige po, thank you. Tingnan mo yung kanyang channel, yung Startup Podcast PH. 6,000. Nakita ko po actually. Opo. Nakita ko yung opening intro niya, ang daming sponsors. Di ba? Ang daming sponsors. Nag-start siya 2021 yata, 22. Opo. Yeah. So, I think magpapasalamat na ako sa iyo, Sir John, Thank you very much for allowing me na ma-interview ka and to share with us your ventures. And I'm hoping that lahat ng ventures mo na startup mo is mag-succeed. Di ba? Hopefully po. Next year. Yeah. And kung dumating yung time na maging successful ka na sa iyong lahat ng ventures, baka naman, huwag mo naman kaming kalimutan, balikan mo kami. Hindi nagtatapos dito yung podcast natin, Sige po. After the event. Tayo mag-round 2 pag Yeah, after mo sa Huawei, after mo sa China, di ba? Kung ano maging impact nito sa iyong mga startup mo, di ba? So again,
I am very honored and privileged. Thank you very much, Sir Jan Robertson, for giving us your time. No? Thank you So, din po. yeah. So, yeah, I think that's good for tonight.